Magandang araw po mga ka-recap at maligayang pagbabalik sa ating channel. Gusto ko po munang magpasalamat sa inyo dahil po nakaabot na po tayo sa 5,000 subscribers. Sana po ay tuloy-tuloy ang paglaki ng ating channel. Simulan na po natin ang karugtong sa kwento ni Logan. Pagkatapos nga na makuha ni Logan ang pera mula sa mga wolves ay nagdesisyon itong umalis sa kanilang mansyon at maghanap ng mga taong makakatulong sa kanya para mapalago ang pera at mapalakas ang kanilang puwersa. 2 taon na ang nakakaraan, ang pamilya McLean ay hindi ganito kahirap. Napakalapad ng nasasakupang lupain ito at umaabot ito sa mga karatig na mga county tulad ng Quezon Viscounty, Sylvan at Perino Viscounties at umabot din ito sa kapatagan ng Beffrose. Kinilala din ng mga McLean na Lord ng Timog Kanlurang Rehiyon sa kaharian ng Grandia. Pero bago pa maging Lord at Baron ang kasalukuyang patriarch na si Patrick McLean, ang 3 henerasyon na ng mga ninuno nila ang dahilan kung bakit bumagsak ang estado ng mga McLean. Ang teritoryo nito ay unti-unting lumiliit. Ang mga kapatagan na nagtataglay ng mga butil na kung tawagin ay kapatagan ng mga McLean ay pinamigay sa mga makapangyarihang mga vassal ng kaharian. Ang ibang lupain ay pinaghatian din ng mga vassal. At sa kasalukuyan, ang natira na lang kung saan sila ngayon namamalagi ay ang tuyo at magagaspang na lupain malapit sa timog na mga kabundukan. Wala masyadong produkto na pwede patubuin sa lugar at ang mga tanso na pwedeng minahin sa mga bundok ay hindi rin makita. Sa ganitong sitwasyon, kahit manalo pa sila sa paparating na digmaan sa rehiyon ay kakailanganin pa rin nila ang tulong ng pamilya Kairos ng kanyang stepmother, para maputol na ito, kailang niya ng maraming pera. Mas higit pa sa 3 milyong ginto. Kaya kailangan niya mahanap ang taong tutulong sa kanya sa lugar na pupuntahan niya. Ang sentro ng kalakalan sa kaharian ng Grandia, ang siyudad ng Kyle. Maraming produkto ang ebony ibente dito na nanggaling pa sa iba't ibang rehiyon. Ang pagpunta ni Logan sa lugar na ito ay nagpaalala sa kanya na ang lugar ng mga McLean ay masyadong malayo sa kabihasnan. Kung tama ang kanyang pagkakaalala, ang taong hinahanap niya ay dito na malagi at ginugol ang kabataan sa siyudad ng Kyle. Ayon sa mga residente ay dito nakatira ang taong ito. Ang golden bug na si Philip Claude. Mahahanap kaya siya ni Logan? Ang pinakamalakas na nasyon sa kontinente nila at ang makakalaban ng kaharian ng Grandia ay ang imperyo ng Ares. Napakalakas na nasyon na nakabase sa merit system ang lakas ng tao. Basta ikaw ay talentado, mapababae man o lalaki o anuman ang edad mo, ikaw ay ungat. Ito ang nasyon na makukuha mo ang kapangyarihan at kayamanan. Kahit ikaw ay dayuhan, pwede kang bigyan ng karapatan kahit hindi ka mamayan ng imperyo ng Ares. Isang halimbawa ay ang golden bug na si Philip Claude. Sa nakaraan niya, si Philip ang isa sa pinakamayaman na negosyante at isa sa nagpapagalaw sa ekonomiya ng imperyong Ares at kilala din siya sa pinakamagaling na negosyanteng pandigma at ang tridor ng kaharian ng Grandia. Pero kahit ganito ang naging reputasyon ni Philip Claude, ang hindi alam ng karamihan ay tumutulong ito sa kanyang mga tao na nasa Grandia gamit ang kanyang personal na pera. Pero nabigla si Logan. Hindi siya makapaniwala na ang taong hinahanap niya ay nasa harapan na niya at mukhang nasa hindi magandang sitwasyon. Si Philip ay tila mukhang pulubi. Nagsasalita ito na tila siya ay na-scam. Tinatanan niya sa sarili kung paano na siya mabubuhay sa lagay na ito. Naalala ni Logan na sa ganitong mga panahon na nalugi ang negosyo ni Philip dahil siya ay na-scam. Pero nang nakita niya ang sitwasyon ni Philip ay mas malala pala ito kaysa inaasahan niya, nilapitan siya ni Logan at tinanong kung siya ba si Philip Claude. Siya nga daw sagot naman ni Philip. Inobserbahan siya ni Philip, pula ang buhok at mga mata, at matalim na mga titig ng mga mata. Iba ang dating ng aura ni Logan para kay Philip. Tinanong ni Logan si Philip kung may oras ba ito para makipag-usap. Sa isip ni Philip ay kung sino ba ang taong nasa harap niya at bakit kilala siya nito. Sa pagkakataon yon ay may naramdaman siya sa mga mata ni Logan. Ito ang mga emosyon na ilang ulit nang nakikita ng mga negosyante. Greed, based daw sa lumang armor na suot nito at sa timing niya. Isa itong gangster na mersenaryo. Akala ni Philip, si Logan ay nandito para maningil. Sumigaw ito at sinabihan si Logan na hindi pa naman ang araw ng bayaran. Bumalik na lang daw ito pagkatapos ng 3 araw, pero biglang sumagot si Logan at sinabi na hindi siya nandito para maningil ng utang. Ayaw pa rin maniwala ni Philip pero pinapakalma siya ni Logan at sinabi na hindi siya nandito para tumanggap ng bayad pero bilang isang investor.
Nalito si Philip sa narinig niya. Sa isip ni Philip ay hindi pala siya nandito para sa bayad. Isa lang palang baliw ang taong nasa harap niya. Baliw siya dahil mag-i-invest ito sa kanya na isang talonan. Tinanong niya si Logan kung magkano ang kanyang maibibigay na pera. Pero tinanong din siya ni Logan kung magkano ba ang kailangan niya. Susuportahan daw siya ni Logan hanggang makabayad siya ng mga utang niya at makabangon. Nagliwanag ang mga mata ni Philip sa narinig. Napansin niya na mukhang galing sa malayo si Logan at marumi ang kanyang armor. Pero nagbago ang reaksyon sa mga mukha niya nang nakita niya ang simbolo sa armor ni Logan. Tinanong ulit ni Logan si Philip pero mukhang galit ito. Sinabihan niya si Logan na kung nandito lang siya para scam, hindi na ito magtatagumpay. Alam na daw niya ang mga kalakaran ng mga scammer. Hindi daw investor si Logan, nasabi ito ni Philip dahil kilala niya ang simbolo na nasa armor ni Logan. Nasabi ito ni Philip dahil kilala niya ang simbolo na nasa armor ni Logan. Simbolo ito ng mga McLean. Ito daw ang pamilya na parang pulubi na umaasa lamang sa mga tulong ng biyenan nila. At mali daw ang napili na ma-scam ni Logan. Dahil sa ngayon ay isa din siya sa mga walang pera. Napaisip na lang si Logan. Paano niya daw mapapakalma at mapapaniwala si Philip na tunay ang kanyang plano? Nakaisip si Logan ng magandang ideya. Tinawag niya si Philip at sinabing may ipapakita sa kanya. Sumigaw si Philip at tinanong si Logan kung patuloy pa rin ba itong manloloko pero bago pa man natapos ni Philip ang sasabihin ay nagulat siya sa pinakita ni Logan. Nagpalabas ng force si Logan. Kung kaya daw magpalabas ng force ang lalaking sa harap niya sa murang edad ay wala itong rason para manloko. Nagbago ang modo ni Philip at humingi ng paumanhin kay Logan. Tinanong niya kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Gusto daw ni Logan na kunin si Philip habang buhay. Babayaran niya ang lahat ng utang nito. Hindi naniwala si Philip. Wala naman daw malaking pera ang mga McLean ngayon kaya imposible ang sinasabi niya. Tinanong ni Logan si Philip kung magkano ang utang nito ngayon, nasa 250,000 sagot ni Philip. Sinabi ni Logan na babayaran niya ito at kung ito daw ang halaga ni Philip ay dadagdagan pa niya ng 50,000, sabihin na daw na 300,000 ang halaga niya. Nasilaw si Philip sa nakikitang ginto. Gagawin ni Logan na 550,000 ang lahat na ibibigay ni Logan sa kanya. Cash. Hindi makapaniwala si Philip. Tila anghel ang nasa harapan niya. At dahil sa di maintindihan emosyon ay di na napansin ni Philip na nakapirma na siya ng kontrata at ito ay isang magic contract. Kung sakali man nasuwayin ng tagasunod ang kanyang amo, ay makakaramdam ito ng matinding sakit na tila pinupunit ang kanyang kaluluwa. Mabubuwag niya lang ito kapag nakakapaglabas ito ng force at maging isang high-rank na kabalyero. O di kaya ay magbayad ng mahal sa 4 na circle mage or mas mataas pa para lang matanggal ang kontrata. Di lubos maisip ni Philip ang nagawa niya. Pakiramdam niya ay tila naloko siya at naisahan. Hindi daw anghel ang nasa harap niya. Bumili ito ng napakamahal na magic contract para lang maging slave lang siya. Sinabi ni Logan na hindi nila mapagkakatiwalaan ang isa't isa dahil ngayon lang sila nagkakilala. Ginawa niya ito dahil maglalabas siya ng malaking pera kay gusto niya lang makasigurado. Kapag nabuo na daw ang tiwala nila sa isa't isa ay siya mismo ang magpapawalang bisa sa kontrata. Sa isip ni Philip ay mukhang dehado siya dito pero wala siyang magagawa dahil ito lang kanyang pwedeng gawin. Kailangan niyang magtiwala kay Logan. Tinanong niya si Logan kung ano ang gusto niyang gawin. Mabilis na sumagot si Logan. Una niyang gawin ay bumili ng karne ng mga monster. Baliw nga daw talaga si Logan, sabi ni Philip. Sa isip ni Logan ay kakaiba nga ito sa ngayong panahon. Ang dugo at karne ng mga monster ay may mga lason kaya sinusunog lang ang mga ito, pero sa mga susunod na mga taon ay biglaang magbabago ang sitwasyon. Malalaman ng tao na matatanggal ang lason kapag hinaluan ng tamang mga sangkap. At sa mga lugar na kulang ang pagkain, ay sinumulan na nilang kainin ang karne ng mga monster na kung tawagin ay kalok, at malalaman din ng mga tao na ito ay gamot sa may mga kapansanan sa kanilang pribadong katawan. Kahit mga baog na lalaki ay bumalik ang kanilang kakayahan at pinatunayan ito ng Magic Tower. At dahil dito ay naging maaylap ang kalok at mahirap na makakuha ng karne at laman nito, at kapag nakasecure sila ng maraming kalok ay siguradong higit pa sa 3 milyon ang makikita niya. Tahimik lang si Philip. Sa isip nito ay parang gusto niya na lang tumakbo. Paano kaya makakakuha si Philip ng mga karne ng kalok? Baliw nga ba talaga si Logan? Alamin natin ito sa mga susunod pa na kabanata.
Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood. Please like our videos po and also subscribe to our channel. And happy 5,000 subscribers po sa atin. See you soon.